Sa isang sulok ng lumang palengke, naroon ang barong-barong na yari lamang sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon lumaki si Lira, isang dalagang may inosenteng kagandahan na natatabunan ng hirap ng buhay. Bata pa lamang siya, ramdam na niya ang bigat ng responsibilidad, hindi tulad ng ibang kasing edad niya na naglalaro at nagtatampisaw sa ulan. Siya'y abala sa pagtulong sa kanyang ina na may sakit. "Anak, baka naman pwede mong ipagbili itong mga gulay sa kanto?" Mahina at paos na wika ng ina habang nakahiga sa banig. "Opo, Nay, ako na po ang bahala. Magpagaling lang po kayo," sagot ni Lira habang marahang tinatakpan ng kumot ang katawan ng ina. Sa murang edad na 10 taon, natuto na siyang humarap sa mabibigat na hamon. Sa palengke, dala-dala niya ang maliit na bayong na pinunang talong, kamatis at sibuyas. Doon siya nakatayo buong araw, nakikiusap sa mga dumaraan na bilhin ang kanilang paninda. Ngunit kadalasan, tinitingnan lang siya ng may pag-aalinlangan, marahil dahil sa kanyang maruming kasuotan at maputlang muka. "Miss, magkano ang talong?" tanong ng isang ale. 10 piso lang po ang tatlo, magalam na tugon ni Lira. Pilit na pinapangiti ang sarili. Ngunit madalas, babaratin siya at hindi pa rin bibili. May pagkakataon ding mabubulungan siya ng mga batang kasing edad niya. "Tingnan mo, luma na naman ang suot niya. Parang basahan," bulong ng isa, sabay tawa ng barkada nito. Hindi na lamang pinapansin ni Lira ang ganitong mga salita. Ngunit sa kanyang murang isipan, kumuhugis na ang pangarap. Balang araw, babangon siya mula sa kahirapan at ipapakita na ang dangal ng tao ay hindi nasusukat sa suot o kayamanan. Sa kanilang tahanan, madalas ay lugaw lang ang laman ng kaldero. Minsan, asin at kanin na lang ang pinagsasaluhan nila ng kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay dating trabahador sa pabrika. Ngunit dahil sa pagsasara nito, nawalan ito ng trabaho at paminsan-minsan na lang makahanap ng pa-ekstra sa paglalako ng kahoy o bakal. "Pa, pasensya na po, ito lang ang naibenta ko," sabi ni Lira habang inaabot ang iilang baryang kinita. "Anak, huwag mong ikahiya yan. Malaking bagay na to. Basta't huwag kang titigil sa pag-aaral," sagot ng ama, pilit na pinapalakas ang loob ng anak kahit siya man ay halos sumuko na. Ngunit hindi naging madali ang pananatili ni Lira sa paaralan. Araw-araw, dala niya ang kanyang kupas na uniforme na ilang beses nang tinadpi-tagpi ng kanyang ina. Habang ang kanyang mga kaklase ay may bagong bag, siya'y gumagamit ng lumang tela bilang lalagyan ng gamit. Hindi rin siya nakakasama sa mga lakad ng klase dahil sa halip na gumala, kailangan niyang magtinda o maglaba para may baon kinabukasan. "Lira, bakit hindi ka sumasali sa outing namin?" tanong ng isa niyang kaklase. "Pasensya na, wala kasi akong pamasahe. Baka sa susunod na lang," sagot niya, pilit nang umiti kahit may kurot sa dibdib. Sa kabila ng lahat, nanatiling nasipag at masunurin si Lira. Lagi siyang nakaupo sa harapan ng klase, masigasig na sumusulat ng mga leksyon at aktibong nakikilahok kapag tinatawag ng guro. Kaya't kahit madalas siyang kutyain, hindi mapigilang hangaan ng ilang guro ang kanyang determinasyon. "Mga estudyante, sana matuto kayo kay Lira. Kahit na may mabigat na pinagdadaanan, hindi siya sumusuko." Madalas na wika ng kanilang guro. Ngunit higit pa sa lahat, sa likod ng kanyang tahimik na anyo ay ang matibay na pangako sa sarili na hindi siya mananatiling ganito habang buhay. Sa bawat paghuhugas ng kamay matapos magtinda, sa bawat pagod na katawan na nakahiga sa banig, paulit-ulit niyang inuusal sa isip, "Balang araw, babangon ako. Balang araw, makakamit ko rin ang pangarap ko." At sa mga gabing walang kuryente, habang nakaupo siya sa ilalim ng dim na ilaw ng gasera, nagbabasa siya ng mga lumang libro na pinahiram ng kapitbahay. Hindi niya iniinda ang lamok o ang gutom. Ang mahalaga sa kanya ay patuloy siyang may natututuhan. Sa mga sandaling iyon, makikita ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Isang liwanag na nagbubuhat ng pag-asa mula sa dilim ng kahirapan. Kahit wala siyang bagong damit, kahit madalas siyang magutom, at kahit tila ba walang katiyakan ang hinaharap,
dala niya ang tapang at determinasyong magiging pundasyon ng kanyang buhay. Sa murang edad pa lamang, naranasan na niya ang lahat ng hirap na maaaring magbabagsak sa isang tao. Ngunit si Lyra, sa halip na tuluyang lumubog, piniling lumaban at manatiling matatag. Sa simpleng tahanang iyon, na puno ng luha at sakripisyo, doon nagsimula ang kwento ng isang dalagang dukha. Isang kwento ng pagbangon mula sa putik ng kahirapan tungo sa liwanag ng dignidad. Copy ends here. Sa unang taon ni Lyra sa high school, dama na agad niya ang agwat ng kanyang kalagayan kumpara sa mga kaklase. Sa unang araw pa lamang ng klase, habang ang iba ay nakasuot ng bagong-bago at maayos na uniforme, siya'y suot pa rin ang lumang damit na tinagpi-tagpi ng kanyang ina bago ito pumanaw. Nakabalot ang kanyang mga libro sa lumang dyaryo at ang bag niya ay gawa sa tela na minsan ay pinagtawanan na ng mga kaklase. "Uy, tignan niyo parang galing sa ukay-ukay ang bag ni Lyra," sigaw ng isa sa mga batang kilala sa pagiging pasaway. Nagtawanan ng ilan at kahit masakit sa loob niya, pinilit na lamang niyang ngumiti. "Hindi bale," bulong niya sa sarili. "Ang mahalaga, may gamit akong dala para makapag-aral." Ngunit hindi doon natapos ang kanyang mga hamon. Isang grupo ng mga estudyanteng kilala sa kanilang kayabangan ang lagi na lamang nakabantay sa bawat galaw niya. Sila'y pawang anak ng mga negosyante at politiko sa kanilang bayan, may mga mamahaling gamit. At laging ipinagmamalaki ang kanilang kayamanan. Isa sa kanila si Marco, ang pinakabastos at pinuno ng barkada. "Hoy Lyra," sigaw ni Marco isang tanghali. "Magkano ba ang sukli ng lugaw mo? Baka kailangan mo ng piso, bigyan kita." Habang hawak-hawak ang isang baryang iniitsa-itsa sa ere, pinagtawanan siya ng mga kasama nito. Nanlamig ang pakiramdam ni Lyra, ngunit hindi siya nagpatalo. "Hindi ko kailangan ng limos, Marco. Kaya kong kumayod para sa sarili ko." Ngunit sa halip na tumigil, lalo pang lumakas ang tawanan ng grupo. "Narinig niyo yon? Kayang kumayod? Tingnan mo nga, halos basahan na ang suot." Naiinis man, pinili ni Lyra na wag sumagot. Alam niyang mas lalo lang siyang magiging tampulan ng tukso kung papatulan pa niya ang mga ito. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya nawalan ng gana sa kanyang pag-aaral. Sa klase, lagi siyang handa. Kapag tinatawag ng guro, malinaw ang kanyang mga sagot. Hindi nagtatagal na pansin ng kanilang guro na si Mrs. Alvarez ang kanyang kasipagan. "Lyra, ang ganda ng sagot mo. Natutuwa ako sa iyo kasi kahit hirap ka, nakikita kong nagsusumikap ka." Papuri ng guro. Hindi man niya nasabi, napangiti si Lyra sa kanyang upuan. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing lakas para ipagpatuloy ang kanyang laban sa araw-araw. Ngunit hindi lahat ay natutuwa sa kanyang kasibagan. Ang grupo ni Marco ay lalong nag-init ang ulo sa tuwing pinupuri siya ng guro. Para sa kanila, nakakasakit ng ego na ang isang mahirap na tulad ni Lyra ang nauunang magningning sa klase. Isang araw, habang naglalakad siya sa pasilyo, bitbit ang kanyang dyaryong pambalot sa libro, bigla itong hinablot ng isa sa mga barkada ni Marco. "Ano to? Dyaryo? Ha, ang notebook niya pala balot sa basura?" Sabay-sabay silang nagtawanan. "Pakibalik na lang, kailangan ko pa yan," pakiusap ni Lyra, pilit na pinapakalma ang sarili. "Ayaw mo bang palitan ng bago? Baka pwede kitang bilhan. Basta maglaba ka muna ng damit ko." Pang-asar ni Marco. Hindi na nakatiis si Lyra at mariing tinugon, "Hindi amo alipin ninyo. Hindi ibig sabihin mahirap ako, kaya nyo na akong apihin." Natahimik ang ilan sa sagot niya. Ngunit mabilis ding pinalitan ni Marco ng mapanuksong tawa. "Astiga, pero tingnan natin kung gaano kakatatag." Mula noon, mas naging lantad ang pambubuli sa kanya. Kung hindi itatapon ang kanyang gamit, sisipain ang upuan niya o kaya'y sisigawan siya sa harap ng maraming tao. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan niyang manahimik at tiisin. Sa gabi, sa kanilang barong-barong, umiiyak siya habang nakahiga sa banig. Ang kanyang ama, kahit hirap din sa damdamin, pinilit siyang palakasin. "Anak, alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo. Pero tandaan mo, hindi habang buhay ganyan. Kapag nakatapos ka, mas maganda ang kinabukasan mo." Napahawak siya sa kamay ng kanyang ama at tumango.
Opo pa, hindi ako susuko, kakayanin ko lahat. Sa mga sumunod na buwan, dumami pa ang makapagkakataong siya'y ininsulto. Ngunit kapalit nito, lalo ring tumibay ang kanyang kalooban. Natutunan niyang huwag hayaang sirain ng iba ang kanyang loob. Sa halip, ginawa niyang motibasyon ang lahat ng panlalait upang patuloy na magsumikap. Nang tumating ang panahon ng pagsusulit, isa si Lyra sa mga nanguna. Nakapasa siya sa halos lahat ng asignatura na may mataas na marka, bagay na lalong nagpasiklab ng inggit kay Marco at sa kanyang grupo. Imposible. Siguro nandaya lang yan, sigaw ng isa sa kanila. Ngunit maring tumayo si Mrs. Alvarez at sinabing, "Hindi nandaya si Lyra. Siya ang pinakamatalino sa klase dahil siya ang pinakamasisipag. Kayo, kung ibinuhos nyo ang oras sa pag-aaral kaysa sa pang-asar, baka nakasabay kayo." Napatingin si Lyra sa kanyang guro at marahang ngumiti. Sa kabila ng lahat, may isa pa ring taong naniniwala sa kanya. At sa puntong iyon, tuluyan na niyang isinapuso ang kanyang pangako. Balang araw, hindi na siya tatawaging mahirap na dalaga. Bagkus, siya ang magiging halimbawa ng tibay at tagumpay sa kabila ng lahat ng hadlang. Makalipas ang ilang buwan, mula nang magsimula ang high school ni Lyra, lalo pang bumigat ang pasanin ng kanilang pamilya. Ang kanyang ina, na noon pa man ay may sakit, ay lalong nanghina. Madalas itong inuubo, nilalagnat at hindi na makabangon mula sa banig. Ang simpleng gamot na binibili nila sa butika ay hindi na sapat. "Anak," bulong ng kanyang ina isang gabi habang humahabol ng hininga, "huwag kang mag-aalala sa akin. Ang mahalaga, ipagpatuloy mo ang pag-aaral mo." Ngunit hindi mapigilan ni Lyra ang pag-aalala. "Nay, paano po ako makakapag-aral kung wala na po tayong pambili ng gamot? Ayokong mawala kayo sa amin." Ang ama naman niya ay halos mawalan na ng pag-asa. Matagal na itong nawalan ng trabaho sa pabrika at mula noon, araw-araw itong naglalakad sa bayan, umaasang may mahuhuling raket. Minsan nagbubuhat siya ng mga sako, minsan naglalako ng bakal, ngunit kulang na kulang pa rin ang kinikita. "Lyra, pasensya na anak," ani ng kanyang kamahabang nakatingin sa kalderong halos wala ng laman. "Ito lang ang naiuwing kita ngayon. Kalahating kilo ng bigas, baka sapat na hanggang bukas." Napalunok si Lyra pero ngumiti siya para hindi madagdagan ang bigat ng ama. "Ayos lang po pa, magluluto ako ng lugaw para mahaba-haba ang abot." Kinabukasan, bago pumasok sa paaralan, naglakad siya ng mas maaga, dala ang ilang labada mula sa kapitbahay na pumayag magpa-ekstra sa kanya. Habang pinipiga niya ang mga basang damit, nanginginig ang kanyang kamay sa lamig ng tubig. Ngunit sa isipan niya, isang bagay lamang ang paulit-ulit na pumapasok. "Kailangan kong kumayod, kailangan kong tumulong." Pagkatapos maglaba, nagmadali siyang pumunta sa palengke. Doon, nagbenta siya ng ilang kafanin na iniutang muna nila mula sa tindahan ng kaibigan na, "Opo, Ate Nena, hindi po ako papalya," sagot ni Lyra habang maingat na inaalok ang mga dumaraan. Ngunit hindi ganoon kadali. Ilang beses siyang tinanggihan. May mga bumara pa ng biro. "Ano yan? Mura nga pero baka panis na?" Sabay tawa ng ilang estudyanteng dumaraan. Napayuko si Lyra pero hindi siya tumigil. Hanggang sa bandang hapon, nakabenta rin siya ng sapat upang makabili ng gamot para sa ina. Pag-uwi niya, agad niyang iniabot ang gamot. "Nay, inumin niyo po ito. Baka kahit papaano gumaan ang pakiramdam niyo." Ngumiti ang kanyang ina, bagamat mahina. "Salamat anak, kung wala ka hindi ko alam kung paano na." Ngunit isang gabi, habang nag-aaral si Lyra sa ilalim ng dim na ilaw ng kanilang lampara, narinig niya ang ama na umiiyak. Nakaupo ito sa gilid ng kama, may hawak na bote ng murang alak. "Pa," mahinang tawag ni Lyra. "Bakit po kayo umiinom?" "Pasensya na anak," sagot ng ama. Pilit na pinupunasan ng kanyang luha. "Hindi ko na alam kung paano ko kayo bubuhayin. Wala akong silbi. Ang ina mo naghihirap. Ikaw, bata pa, pero ikaw na ang kumakayod para sa ating lahat." Lumapit si Lyra at hinawakan ng balikat ng ama. "Pa, huwag niyo pong sabihin yan. Kailangan ko kayo. Kailangan tayo ni nanay. Huwag po kayong susuko." Napayakap ang ama sa kanya, umiiyak na parang bata.
Sa sandaling iyon, ramdam ni Lira ang bigat ng kanilang sitwasyon. Ngunit ramdam din niya ang pangangailangang maging matibay, hindi lamang para sa sarili, kundi lalo na para sa pamilya. Lumipas ang mga linggo at lalo pang lumala ang kalagayan ng kanyang ina. Kadalasan, hindi na ito makakain at laging nakahiga. Dumating ang araw na kinailangan nilang humingi ng tulong sa isang maliit na health center. Pasensya na po, wika ng nurse. Kailangan talaga niyang ma-admit sa ospital, pero malaking halaga ang kakailanganin. Nagkatinginan si Lira at ang kanyang ama. Alam nilang wala silang ganong pera. Pa, mahina niyang bulong. Baka pwede akong maghanap pa ng ibang trabaho, kahit anong kaya ko. Mula noon, nagsimula siyang tumanggap ng mas maraming gawain. Paglilinis ng bahay, pag-aalaga ng bata, kahit pagbubuhat ng mabibigat na bagay sa palengke. Sa bawat araw na lumilipas, lalong dumadagdag ang pagod at sakit ng katawan niya. Ngunit sa tuwing uuwi siya at makikitang nakangiti ang ina kahit mahina, parang nawawala lahat ng kanyang pagod. Isang gabi, habang nakahiga silang tatlo sa kanilang maliit na silid, nagsalita ang kanyang ina. Lira, anak, pasensya na kung ipinanganak kita sa ganitong kahirapan, pero tandaan mo, hindi kayamanan ng sukatan ng tao. Ang puso mo, ang sipag mo, yan ang tunay na yaman. Tumulo ang luha ni Lira. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ng ina. Nay, wala kayong dapat ihingi ng tawad. Mahal na mahal ko kayo. Pangako ko, balang araw hinding-hindi na tayo ganito pahirap. Sa gabing iyon, natulog si Lira ng may bigat sa puso, ngunit higit na may apoy sa kanyang paludwa. Alam niyang mahaba pa ang lalakbayin niya, ngunit isa lamang ang tiyak, hindi siya susuko. Sa kabila ng kawalan ng pera, sa kabila ng pagkakasakit ng ina, at sa kabila ng pangungutya ng mga tao, sisikapin niyang tuparin ang pangakong iyon. At mula sa araw na iyon, unti-unti niyang isinilang sa kanyang sarili ang matibay na paniniwala. Ang hirap na ito ay hindi habang buhay. Balang araw, babangon ako at ipapakita ko na ang lahat ng ito ay may dahilan. Makalipas ang ilang buwan ng walang humpay na paghihirap, natuto si Lira na balansehin ang kanyang oras sa panaaral at pagtatrabaho. Hindi niya kayang iwan ang kanyang mga pangarap, ngunit hindi rin niya kayang pabayaan ang kanilang kabuhayan. Sa murang edad, dala niya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Isang umaga, maaga pa lamang ay gising na si Lira. Napasabit sa balikat niya ang lumang bag na may lamang ilang pirasong kakanin at panindang niluto ng kapitbahay na ipinagbibili niya sa mga kaklase at guro. Pagkatapos magtinda bago pumasok sa klase, dumidiretso siya sa paaralan kahit pagod na ang kanyang katawan. Anak, baka mapagod ka ng sobra, baka hindi mo kayanin. Sabi ng kanyang ama isang umaga habang nakaupo sa harapan ng maliit nilang hapag, humihigop ng mainit na kape na walang gatas. Ngumiti si Lira at sagot niya, Pa, kakayanin ko po. Kung hindi ako kikilos, sino pa? Hindi pwedeng titigil ako ngayon. Sa paaralan, marami pa rin ang hindi tumitigil sa pangungutya. Isang araw, habang nag-aalok siya ng kakanin, tinawanan siya ng isang kaklase. Ano yan? Baon o paninda? Baka naman dyan ka kumikita para makabayad sa tuition. Pinili ni Lira na hindi na lang sumagot. Tumango siya at dumiretso sa kabilang grupo ng estudyante. Gusto niyo po bang bumili? 5 piso lang isa. Ilang guro ang nahabag at bumili upang makatulong. Sa bawat bariyang kinikita niya, ipinupunas niya ang pawis sa noo at nagsasabi sa sarili, kahit gaano kaliit, malaking bagay ito. Sa gabi hindi pa rin natatapos ang kanyang gawain. Matapos makapaghugas ng pinagkainan at mag-alaga sa kanyang inang mahina pa rin, dumidiretso siya sa tindahan kung saan siya nakahanap ng trabaho bilang cashier. Ang maliit na tindahan sa kanto ay palaging puno ng mga bumibili, kaya't kahit antok na antok, kailangang alerto siya sa pag-aabot ng sukli. Lira, sigurado ka ba na kaya mo ang ganitong gawain gabi-gabi? Baka bumagsak ka na lang bigla. Tanong ng may-ari ng tindahan, si Mang Nestor, isang mabait na matandang lalaki. Opo, Mang Nestor, kakayanin ko po. Basta po, pasensya na kung minsan mabagal ako. Sagot ni Lira habang mabilis na nagbibilang ng sukli. Nakikita ko naman na masipag ka. Huwag kang mag-alala. Darating ang araw, gaganda rin ang buhay mo. Kapag 10:00 na ng gabi,
saka pa lang siya makakauwi. Habang naglalakad sa madilim na eskinita, dala-dala niya ang kaba sa dibdib. Ngunit mas malaki ang pasasalamat dahil nakaraos na naman ang isang araw. Pagdating sa kanilang tahanan, bubungad sa kanya ang ama na naghihintay, nag-aalala. Anak, buti nakauwi ka. Sige, magpahinga ka na. Ako na ang bahala dito kay nanay mo. Ngumiti si Lyra at hinalikan ng piski ng kanyang ina. Nay, kumusta po kayo? Anak, huwag ka nang mag-alala sa akin. Ang importante, huwag mong pabayaan ang sarili mo. Mahinang sagot ng ina habang hinahaplos ang buhok ni Lyra. Ngunit sa loob-loob niya, alam ni Lyra na hindi niya pwedeng bitawan ang responsibilidad. Sa araw-araw, natutunan niyang maglaan ng oras para sa lahat. Pag-alis ng madaling araw, pag-aaral sa umaga, pagtitinda sa tanghali, trabaho sa gabi at alaga sa pamilya pag-uwi. Dumating ang punto na halos hindi na siya makatulog. Minsan, nakakatulog siya sa kanyang desk sa eskwela. Isang guro ang nakapansin dito. Lyra, pagod ka ba? Kung gusto mo, ipahinga mo muna ang sarili mo. Ngumiti si Lyra kahit namumungay ang mata. Okay lang po ako, ma'am. Kailangan ko pong magpursige. Sa kabila ng pagod, nanatiling mataas ang kanyang marka. Pinagtaka ito ng marami. Paano, sa kabila ng lahat ng hirap, nakukuha pa rin niyang magtagumpay sa klase? Ngunit para kang Lyra, malinaw ang sagot. Dahil wala akong ibang pagpipilian, kailangan kong magpatuloy. Isang Sabado nakahanap siya ng bagong pagkakakitaan, ang pag-aayos ng damit. Isang kapitbahay ang nagdala ng damit na kailangang tahiin. Hindi man siya dalubhasa, nagsikap siyang matuto. Pinag-aralan niya ang bawat tusok, bawat tahi, hanggang sa talaunan ay natuto siya. Lyra, ang ganda ng pagkakaayos mo sa damit. Pwede ka na yatang magtahi ng mga punit na uniforme, papuri ng kapitbahay. Mula noon, isa pa itong naging paraan niya upang makadagdag ng kita. Kahit maliit lang, dagdag pa rin sa kanilang pang-araw-araw. Unti-unti, nasanay na siyang may hawak na karayom at sinulid. Isang kasanayang hindi niya alam na magiging mahalaga sa hinaharap. Sa bawat gabi, habang tinatahi niya ang mga damit ng iba, naaalala niya ang mga panlalait ng kanyang mga kaklase. Ngunit sa halip na sumama ang loob, pinipilit niyang gawing lakas ang lahat ng iyon. Balang araw, hindi na ako pagtatawanan. Balang araw, makikilala rin ako dahil sa pinaghirapan ko. At habang nakatingin siya sa mga kamay niyang puno ng kalyo at sugat mula sa pagtitinda, paglilinis at pananai, alam niyang hindi ito masasayang. Sapagkat sa likod ng bawat hirap, may nakahandang bunga. Kahit pagod, kahit kulang sa tulog, kahit wala halos oras para sa sarili, nanatiling buhay sa puso ni Lyra ang kanyang pangarap. Isang pangarap na hinding-hindi niya hahayaang mamatay, gaano man kahirap ang daan. Dumaan ang panahon at naging mas matatag si Lyra sa pagharap sa buhay. Natutunan na niyang hatiin ang kanyang oras. Umaga sa pag-aaral, hapon sa pagtitinda at gabi sa pagtatrabaho. Sa lahat ng ito, daladala niya ang alaala ng kanyang ina na laging nagpapaalala na ang tunay na yaman ay nasa puso't pagsusumikap. Ngunit isang araw, sa gitna ng kanyang pag-uwi galing trabaho, nagsimula ang isang bagong kabanata sa kanyang buhay, ang pagkikita ng landas nila ng mga taong magbibigay ng malaking dagok at pagbabago sa kanya. Habang naglalakad si Lyra sa madilim na eskinita, dala-dala ang bayong na may lamang ilang damit na tinahi niya sa araw na iyon, napansin niya ang isang grupo ng kabataang nakatambay sa kanto. Ang ilan ay naninigarilyo, ang iba na may nagtatawanan ng malakas. May 3 o 4 na motor na nakaparada sa gilid, at agad niyang nakilala ang isa sa kanila, si Marco, ang dating kaklase niyang laging nambubuli sa kanya noong high school. Uy, sino yon? Tanong ng isa habang itinuro siya. Si Marco ang unang lumapit, nakangising aso. Aba, kung hindi ako nagkakamali, si Lyra to, di ba? Ang mahirap na palaging nagtitinda sa school. Napatigil si Lyra sa paglalakad. Bahagya niyang hinigpitan ng hawak sa bayong at marahang tumango. Oo, ako nga. Dadaan lang ako. Wala akong ginagawang masama.
ngunit hindi siya pinayagang makalakad agad. Isa sa mga kasama ni Marco ang humarang sa kanya. Pare, tingnan mo nga ang itsura niya. Hanggang ngayon, wala pa ring pinagbago. Mukha pa ring pulubi. Napakagatlabi si Lira. Pilit niyang iniwas ang tingin, pinapakalma ang sarili. Makikiraan lang po, pagod na po ako, galing trabaho. Ngunit imbes na hayaan siya, lalo pang lumapit si Marco. Trabaho? Anong trabaho ha? Baka namamalimos ka lang sa palengke. Tumawa ang barkada, nag-echo sa makitid na daan. Hindi nagsalita si Lira. Sa loob-loob niya, nais niyang sumagot, ipamukha sa kanila na hindi siya umaasa sa awa ng iba. Ngunit pinili niyang manahimik. Alam niyang wala siyang laban kung papatulan niya ang mga ito. Pare, baka gusto mong tikman niyang paninda niya? Biro ng isa habang sinubukang agawin ang dala niyang bayong. Agad na pinigilan ni Lira ang kamay nito. Wag naman po, hindi iyon sa inyo. Sa pagkakahawak niya, biglang sumeryoso ang mukha ni Marco. Lakas din ang loob mo ah. Hindi ka na natuto mula nung high school tayo. Dati pa, matapang ka na kahit alam mong wala kang laban. Bahagyang nag-init ang mata ni Lira. Hindi ako matapang, pinoprotektahan ko lang ang sarili ko. Sa halip na mapikon, natawa si Marco. Ayos, may laban ka pa rin. Pero tandaan mo, iba na ang mundo ngayon. Hindi ka na estudyante. Nasa kalsada ka na at dito, kami ang batas. Habang sinasabi niya ito, lumapit ang isang kasama at pinisil ang bayong ni Lira hanggang muntik ng mapunit. Pare, tignan mo, puro tela lang pala ang dala niya. Wala man lang laman na pera. Naluha si Lira ngunit pinigilan niyang umiyak sa harap nila. Huwag niyo naman akong ganyanin. Pinaghirapan ko to. Sandaling natahimik ang grupo. Isa sa kanila, tila ba nagdalawang isip, ang nagsalita. Pare, baka sobra na yan. Wala naman siyang ginagawa sa atin. Ngunit mabilis itong tinapik ni Marco. Huwag kang makialam. Dapat turuan to ng leksyon. Kaya't bago siya pinayagang umalis, sinadya nilang itapon ang isa sa mga tela sa putikan. Napayuko si Lira, pinulot iyon at hindi na nagsalita. Tahimik siyang naglakad palayo, dala ang sugatang damdamin. Pag-uwi niya sa kanilang tahanan, sinalubong siya ng kanyang ama. Anak, bakit basang-basayang tala mo? Nagpilit siyang ngumiti. Nahulog po kasi sa daan pa. Pero ayos lang, pwede ko pang linisin at tahiin ulit. Ngunit sa kanyang puso, ramdam niya ang bigat ng pakikipagtagpo sa grupo ng mga dating bully na ngayon ay ganap ng mga siga sa kalsada. Alam niyang hindi iyon ang huling beses na magtatagpo sila. Sa sumunod na mga linggo, naging mas madalas na niyang makita ang grupo sa kanyang dinadaanan. Minsan, pinagmamasdan lang siya. Minsan, binabati siya ng mapanuyang mga salita. Ngunit laging niyang pinipili ang parehong sagot, katahimikan. Lira, bulong niya sa sarili tuwing naglalakad pa uwi. Kaya kong tiisin to. Hindi habang buhay magtatagal ang ganitong klaseng pang-aapi. Kailangan kong magpatuloy. At sa mga gabing tahimik, habang siya ay nagtatagpi ng damit sa ilalim ng liwanag ng lampara, iniisip niya ang mga mata ni Marco. Puno ng yabang, ngunit may bahid ng pagtataka. Sa bawat pag-iwas niya, mas lalong nagiging malinaw na may paparating pang mas mabigat na pagsubok. Hindi niya pa alam noon, ngunit ang muling pagkikita nila sa lansangan ay magiging mitsa ng isang malaking pagbabago sa kanyang kapalaran. Lumipas ang mga araw at hindi na nawala sa isipan ni Lira ang muling pagkikita nila ng grupo ni Marco. Kahit anong iwas ang gawin niya, tila ba sadyang nagtatagpo ang kanilang mga landas. Minsan, habang nagmamadali siyang umuwi mula sa tindahan kung saan siya nagtatrabaho, bigla na lamang silang susulpot mula sa kanto. Nakaupo sa kanilang mga motor at magbubulungan habang nakatingin sa kanya. Pare, ayan na naman si Lira. Tingnan natin kung saan siya pupunta. Maririnig niyang bulong ng isa, sabay tawanan ng grupo. Pinipilit niyang huwag tumingin at tahimik na magpatuloy. Ngunit ang kaba ay laging naruroon. Hindi niya na kailangan ng karagdagang kulo, lalo na't sapat na ang problema nilang mag-ama sa araw-araw. Ngunit sa kabila ng kanyang pag-iwas, hindi na siya tinantanan ng grupo. Isang hapon, habang naglalakad siya, dala ang mga kakaning hindi na ubos ibenta, bigla na lamang hinablot ng isa sa mamasiga ang bilao niya. Tumapo ng ilang suman at puto sa lupa
nadumihan at hindi na mapapakinabangan. Pare, libre merienda. Sigaw ng isa habang sinadya pang durugin ang mga nalaglag na kakanin gamit ang kanyang sapatos. Hoy! Ibalik nyo yan! Pinaghirapan ko to! Sigaw ni Lira, halos mabasag ang kanyang boses sa galit at panghihinayang. Ngunit imbes na maawa, lalo pang nagtawanan ang grupo. Grabe ka naman, Lira. Isang tray lang yan. Baka bukas makabenta ka ulit. Sabat ni Marco na may halong pang-asar. Napaluha siya habang pinupulot ang mga natirang hindi pa nadudumihan. Pinilit niyang huwag magpakita ng kahinaan, ngunit sa loob-loob niya, parang unti-unti siyang pinapatay ng sitwasyon. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng kanyang ama. Anak, bakit basag ang bilao? Bakit ganyan ang itsura mo? Napayuko siya at halos hindi makapagsalita. Pa, sinira nila ang paninda ko. Wala tayong kikitain ngayon. Nataramdam ng galit ang kanyang ama, ngunit alam niyang wala silang laban sa grupo ng mga siga. Lira, pasensya na anak. Kung kaya ko lang sanang ipagtanggol ka, gagawin ko. Pero alam mo namang wala akong kakayahan laban sa kanila. Pa, huwag na po. Kaya ko po to. Hindi ako susuko, sagot niya. Pilit pinapatatag ang kanyang boses kahit nanginginig na ang mga kamay niya. Simula noon, mas naging mapang-asar ang grupo. May mga pagkakataong susundan siya pauwi, sisipulin ang kanyang likod, o kaya'y pagtatawanan siya habang nag-aalok ng paninda. Minsan, sinadya pang habulin siya gamit ang motor, saka biglang hihinto para lamang takutin. Ngunit sa lahat ng ito, pinili ni Lira na hindi sumumbong. Alam niyang kahit lumapit siya sa barangay, mahirap patunayan ang lahat ng ginagawa ng grupo. At higit pa roon, natatakot siya na baka lalo lamang silang gumanti. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi galing sa tindahan, muling hinarang ni Marco at ng kanyang barkada ang kanyang daraanan. Lira, hindi ka ba napapagod? Araw-araw ka na lang nagtitinda, naglalaba, nagtatahi. Pero tingnan mo, wala ka pa ring pagbabago. Tahimik lang siyang tumingin sa kanila. Pilit pinapakalma ang sarili. Hindi nyo naiintindihan. Hindi lahat ng bagay na susukat sa pera at ayos ng damit. Ang mahalaga, may ginagawa akong tama at marangal. Sandaling natahimik ang ilan sa grupo, ngunit mabilis ding napalitan ng halakhak. Narinig nyo yon, mga tol? Marangal daw? Sa panahong ngayon, marangal ka nga pero wala ka namang makain, sabat ni Marco. Naglakad si Lira palayo. Hindi na nag-aksaya ng panahon para sagutin sila. Ngunit nang marating niya ang kanilang bahay, doon bumigay ang kanyang puso. Tahimik siyang umupo sa harap ng kanilang pintuan, niyakap ang mga tuhod, at doon na lamang ibinuhos ang lahat ng luha. Bakit ganito, Nay? Bulong niya sa alaala ng kanyang ina. Ginagawa ko naman ang lahat. Pero bakit sila hindi tumitigil? Kinabukasan, kahit pagod at sugatan ng loob, muli siyang bumangon. Muli siyang naglaba para sa kapitbahay, muli siyang nag-alok ng kakanin, at muli siyang pumasok sa klase na nakangiti. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, unti-unti nang hinahasa ang kanyang loob. Natututo siyang maging matatag, natututo siyang huwag magpadaig, at natututo siyang harapin ang mga pagsubok na mas mabigat pa sa kahirapan. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa iyon ang huli. May paparating pang mas malala. Ngunit sa bawat insulto at pang-aapi ng mga gangster, mas lalong tumitibay ang kanyang panata. Hinding-hindi siya magpapasindak. At hindi niya hahayaang sirain ng iba ang kanyang dignidad. Hindi na bago kay Lira ang pag-uwi sa kanilang barong-barong na luhaan at sugatan ang kalooban. Ngunit isang gabing malakas ang ulan, nag-iba ang ihip ng hangin sa kanyang buhay. Ang kanyang ina, na matagal nang may iniindang karamdaman, biglang nilagnat ng mataas at hindi na bumangon mula sa banig. Si nanay, hindi na gumigising. Halos pasigaw na tinawag ni Lira ang kanyang ama habang nanginginig sa kaba. Agad na lumapit ang kanyang ama, hawak ang kamay ng ina na malamig na. Mahal, gumising ka naman, umiiyak nitong wika. Tumakbo si Lira sa kapitbahay upang humingi ng tulong. Ngunit kahit anong dasal, kahit anong paglalapat ng malamig na bimpo sa noo ng kanyang ina, hindi na ito nagising. Sa ilalim ng kulog at kidlat,
pumanaw ang ina ni Lyra. Iniwan silang mag-ama na tuluyan ng mag-isa sa laban ng kahirapan. Anak, hikbi ng kanyang ama. Wala na ang nanay mo. Parang gumuho ang mundo kay Lyra. Hindi niya alam kung paano bubuhayin ang sarili kung wala ang kanyang ina na dati nagsisilbing gabay at lakas sa kanya. Ang mamasalitang binitawan nito bago pumanaw na ang tunay na yaman ay nasa puso't sipag ay paulit-walit na naglalaro sa kanyang isipan. Mula noon, nag-iba ang takbo ng kanilang tahanan. Ang ama, na dati pilit na nagpapakatatag, ay unti-unting nawala ng gana sa buhay. Mas madalas itong nakaupo sa isang sulok, may hawak na bote ng alak at nakatingin lamang sa kawalan. Pa, kailangan ko po kayo. Pakiusap ni Lyra isang gabi habang pinipigilan ang pag-agos ng luha. Ngunit ang sagot ng kanyang ama ay tanging buntong hininga lamang. Anak, pasensya na. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ito. Ang nanay mo lang ang lakas ko. Ngayon wala na siya. Habang lumilipas ang mga linggo, lalong lumubog ang kanyang ama sa alak. Madalas itong umuuwi ng lasing at kung minsan ay nagagalit pa sa maliliit na bagay. Hindi naman siya nanakit, ngunit ramdam ni Lyra ang bigat ng pagkawalang bahala. Isang gabi, habang si Lyra ay nag-aaral sa ilalim ng lampara, dumating ang kanyang amang amoy alak. Lyra, sabi nito, pasuray-suray ang lakad. Baka naman tigilan mo na yung pag-aaral na yan. Wala namang patutunguhan. Ingnan mo tayo, mahirap pa rin. Mahigpit na hinawakan ni Lyra ang kanyang lapis. Pa, hindi po. Kung titigil ako, paano na tayo? Paano ko maaabot ang pangarap na gustong matupad ni nanay para sa atin? Napatingin ang ama sa kanya. May bakas ng luha sa mga mata. Ngunit imbes na sumagot, tumalikod ito at nahiga na lamang. Mula noon, naramdaman ni Lyra na tuluyan na siyang naiwan. Wala na ang kanyang ina, at ang kanyang ama ay unti-unti nang nilamon ng kalungkutan at alak. Sa murang edad, kailangan niyang maging matatag para sa sarili. Nagpatuloy siya sa kanyang mga trabaho. Mas dumami ang kanyang tinatanggap na labada at pananahi. Halos wala na siyang oras para sa sarili, ngunit hindi siya bumibitaw. Alam niyang kung susuko siya, walang ibang magtataguyod sa kanilang dalawa. Lyra, baka hindi mo na kaya. Sabi ng isang kapitbahay nang makita siyang halos himatayin sa pagod. Kaya ko po, para ito kay nanay, para sa amin ni Pata, sagot niya, pilit pinapangiti ang sarili. Ngunit ang totoo, gabi-gabi siyang umiiyak sa katahimikan ng kanilang tahanan. Namimiss niya ang yakap ng kanyang ina, ang mga payo nito, at ang tinig na nagsasabing huwag siyang susuko. Ngayon, ang tanging kasama niya ay ang mga alaala at ang sarili niyang pangako na balang araw ay babangon siya mula sa putik ng kahirapan. Isang araw, habang naglalakad siya papunta sa palengke, dala ang mga tinahi niyang damit. Muli siyang nasalubong ng grupo ni Marco. Ngumisi agad ito. "Oh, Lyra, kamusta? Narinig namin wala na raw ang nanay mo." "Kawawa ka naman." Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lyra. Hindi niya alam kung paano nasasabi ng iba ang bagay na labis niyang pinapasan. Ngunit imbis na magalit, mariin niyang sagot, "Oo, wala na siya, pero hindi ibig sabihin noon ay titigil ako. Hindi ako katulad ninyo na umaasa lang sa yabang." Nagulat ang ilan sa barkada sa tapang ng sagot niya. Ngunit si Marco ay natawa lamang. "Lakas ng loob, ha? Tingnan natin kung hanggang saan aabot yang tapang mo." Lumakad si Lyra palayo, dala ang pighati at galit na pilit niyang pinipigilan. Sa puso niya, alam niyang mas lalo pang titindi ang mga pagsubok. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring tumitibay ang kanyang paninindigan. Sa pagkawala ng kanyang ina at pagbagsak ng kanyang ama, tuluyang nang nag-iba ang direksyon ng kanyang buhay. Wala na siyang masasandalan kundi ang sariling lakas. Ngunit sa ilalim ng bigat ng kalungkutan, unti-unti ring sumisibol ang panibagong apoy sa kanyang dibdib. Isang apoy ng determinasyon. Isang apoy na magsisilbing gabay sa kanya sa darating pang mga laban. Matapos ang pagluluksa at masakit na pagkawala ng kanyang ina, nagsimula si Lyra sa panibagong kabanata ng kanyang buhay. Hindi naging madali ang mga unang buwan, lalo na't ang kanyang ama
ay nanatiling malungkot at madalas ay nakatunganga sa alak. Ngunit sa halip na sumuko, mas pinili niyang magpakatatag. Unti-unti niyang itinanim sa isip na ang kanyang kinabukasan ay nakasalalay lamang sa kanyang pagpupursige. Sa kabila ng lahat ng pangungutya at pang-aapi, nakatapos si Lyra ng high school. Hindi iyon naging madali. Ngunit sa tulong ng kanyang sariling tiyaga at ilang guro na humanga sa kanyang kasipagan, nakaraos siya. Noong araw ng pagtatapos, nakasuot siya ng lumang uniforme na inayos niya mismo, tinagpi-tagpi para magmukhang bago. Habang umaakyat sa entablado upang tanggapin ang kanyang diploma, naramdaman niya ang halo-halong emosyon, tuwa, lungkot, at pag-asa. Para sa iyo ito, Nay, bulong niya sa sarili, hawak-hawak ang simpleng papel na patunay ng kanyang sakripisyo. Pagbalik niya sa kanilang barong-barong, sinalubong siya ng kanyang ama. Kahit amoy alak pa rin, bakas sa mukha nito ang kakaibang ngiti. Anak, proud ako sa iyo. Hindi ko man nasabi palagi, pero ikaw ang lakas ko ngayon. Napaluha si Lyra at niyakap ang kanyang ama. Pa, hindi pa dito nagtatapos. Gusto kong mag-aral pa. Gusto kong tuparin ang mga pangarap natin. Ngunit alam niyang malabo ang kolehiyo para sa kanila. Walang pera at halos hindi na sapat ang kanyang mga pinagkakakitaan. Kaya't nang makakita siya ng anunsyo tungkol sa scholarship, hindi siya nagdalawang isip na sumubok. Nag-fill out siya ng form, naglakad sa mainit na araw para magpasa ng requirements, at halos mawala ng pag-asa nang makita ang dami ng aplikante. Isang linggo ang lumipas at dumating ang balita. Nakatanggap siya ng liham mula sa eskwelahan. Tinanggap siya bilang scholar sa isang kursong business management. Napatakbo siya pa uwi, hawak ang liham, at halos hindi mapapaniwala. Pa! Nakatanggap ako ng scholarship. Mapapag-aral ako ng kolehiyo. Sigaw niya habang pinapakita ang sulat. Napahinto sa pag-inom ang kanyang ama at tinitigan siya. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata nito. Anak, yan ang simula ng pangarap mo. Huwag mo na akong alalahanin. Ituloy mo yan. Mula noon, nagsimula si Lyra sa kolehiyo bilang working student. Sa umaga, pumapasok siya sa klase at sa hapon ay nagtatrabaho siya sa isang maliit na sewing shop sa bayan. Doon siya natuto ng higit pa sa simpleng pananahi. Natutunan niyang gumawa ng mga pattern, mag-ayos ng manasirang kasuotan, at dahan-dahan niyang nahasa ang kanyang kakayahan. Lyra, maayos ang tahi mo. Halos hindi na makita ang sira. Papuri ng may-ari ng shop na si Aling Tilde. Salamat po. Natutuwa po akong natututo ako dito, sagot ni Lyra, habang patuloy na tinatahi ang isang sirang bestida. Sa mga oras na wala siyang klase, pumapasok siya sa shop para kumita at para matutunan pa ang sining ng pananahi. Kahit madalas ay pagod siya, natutunan niyang mahalin ang trabahong ito. Nakikita niya kasi ang posibilidad na baka ito ang maging daan upang makaahon sila sa hirap. Ngunit hindi nagtatapos ang pagsubok. Minsan, kailangan niyang maglakad ng ilang kilometro para makarating sa eskwela dahil wala siyang pamasahe. Minsan, nagugutom siya dahil kulang ang perang pambiling pagkain. Ngunit sa lahat ng iyon, hindi siya bumitaw. Isang araw, habang nakaupo sa isang sulok ng eskwela, lumapit ang isa niyang kaklase. Lyra, bakit hindi ka sumasali sa mga lakad natin? Lagi kang wala. Gumiti siya. Pilit na itinatago ang katotohanang wala siyang pambili ng kahit merienda. Pasensya na, marami lang akong ginagawa. Baka sa susunod. Habang nakatingin siya sa malayo, naisip niya na hindi niya kailangang ikumpara ang sarili sa iba. Ang mahalaga, unti-unti niyang naitataguyod ang sarili at natutupad ang kanyang pangarap. Habang lumalalim ang kanyang karanasan sa shop, napansin niyang mas gumagaling siya. Minsan, mismong mga guro at kaklase niya ang nagdadala ng mga damit para ipatahi sa kanya. Unti-unti siyang nakilala bilang mahusay na mananahi kahit estudyante pa lamang. Lyra, ikaw na talaga ang aasahan namin dito, biro ni Aling Tilde. At sa tuwing kumikita siya ng dagdag, masaya niyang inilalagay iyon sa maliit na kahon na itinatago niya sa ilalim ng kama, ang kanyang ipon para sa hinaharap. Sa bawat araw na lumilipas,
lalo siyang napapatibay ng kanyang mga pinagdadaanan. Hindi niya alintana ang agod at ang mga pang-aapi ng nakaraan. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay nakikita niya ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang buhay. Minsan, naiisip niya ang kanyang ina. Nay, kung nakikita niyo lang ako ngayon, sigurado akong matutuwa kayo. Hindi ko man hawak ang lahat, pero alam kong unti-unti akong umaangat. At sa kanyang puso, nagsimula ng tumubo ang panibagong pag-asa. Hindi lamang siya basta-bastang nag-aaral at nagtatrabaho, unti-unti na niyang nakikita ang posibilidad ng mas maliwanag na kinabukasan. Bagaman alam niyang marami pang pagsubok ang haharapin, nagsimula ng magbukas ang isang bagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto kung saan hindi lamang siya nakaligtas mula sa hirap, kundi nagsisimula ng bumuo ng pundasyon para sa kanyang kinabukasan. Mula nang makapagsimula si Lyra sa kolehiyo bilang isang scholar at kasabay ng pagtatrabaho sa sewing shop, akala niya ay unti-unti nang nagiging maayos ang kanyang mundo. Ngunit sa bawat pagsikat ng araw, dala rin nito ang bagong hamon. Hindi niya inasahan na muling magtatagpo ang kanilang landas ng grupo ni Marco, mga taong dati pa'y gumagawa ng sugat sa kanyang puso. Isang hapon, matapos ang mahabang araw ng klase at pagtatahi sa shop, naglakad si Lyra pauwi. Nakasuot siya ng lumang uniforme, dala ang isang bayong na puno ng tinahing damit na balak niyang iuwi para ipasa sa mga kliyente kinabukasan. Habang naglalakad siya sa eskinita, biglang narinig niya ang malakas na tunog ng motor. Pamilyar ang uging na iyon. "Pare, ayan na naman siya!" Sigaw ng isa mula sa grupo ng mga siga. Huminto ang kanyang mga paa. Kinabahan siya, ngunit pinilit na magpatuloy. Ngunit gaya ng dati, hindi siya nakalampas ng walang gulo. Hinarang siya ng dalawang motor sa kanyang daraanan at mula roon, bumaba si Marco kasama ang dalawa niyang barkada. "Uy, scholar na raw ngayon si Lyra?" Sabay ngisi ni Marco. "Ibang level na ha? Pero tingnan mo naman, dala-dala pa rin ang bayong. Hindi pa rin makaangat." Pinilit ni Lyra na manatiling kalmado. "Makikiraan lang po. Wala akong ginagawang masama sa inyo." Ngunit imbes na umalis, lalo siyang sinundan ng isa sa mga kasama. "Anong dala mo? Damit? Baka pwede naming gamitin pangbasahan ng motor." Hinawakan ni Lyra ang bayong at mahigpit na itinago sa kanyang dibdib. "Hindi. Pinaghirapan ko to, wag niyo namang sirain." Ngunit mabilis na hinila ng isa ang bayong mula sa kanya. Sa lakas ng pagkakahila, nahulog ito sa lupa at kumalat ang mga damit sa putikan. Napaluhod si Lyra at mabilis na pinulot ang mga ito. Ngunit sinadya ng isa na apakan ang isang bestida. "Sayang, maganda pa naman. Pero bagay lang to sa tulad mo, madungis." Sabat ni Marco habang tumatawa. Naluha si Lyra, ngunit pinilit niyang huwag magpakita ng kahinaan. "Wala kayong karapatang gawin to. Hindi niyo alam ang pinagdadaanan ko." Ngunit mas lalong tumawa ang grupo. "Aba, lumalaban na siya ngayon, mga pare!" Humigpit ang dibdib ni Lyra. Sa halip na sumagot pa, inulot niya ang mga natirang damit at dahan-dahang tumayo. Pinilit niyang hindi umiyak sa harap nila kahit paramdam na ramdam niya ang panginginig ng kanyang kamay. "Hindi ako matatakot sa inyo," mariin niyang wika bago tuluyang naglakad palayo. Pag-uwi niya sa kanilang barong-barong, nakita siya ng kanyang ama. "Anak, bakit masa at marumi ang dala mo?" Napayuko siya at tinago ang luha. "Pa, wala po. May nadapa lang po ako, pero ayos na po ito." Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi iyon basta nadapa. Alam niyang sinasadya na talaga siyang targetin ng grupo. At mas lalo siyang nag-alala. Hindi lamang para sa sarili kundi para sa kanilang kabuhayan. Kung lagi nilang sisirain ang kanyang pinaghihirapan, paano pa siya makakaipon? Kinabukasan muli siyang nagtrabaho sa shop. Habang nagtatagbi ng tela, napansin siya ni Aling Tilde. "Lyra, bakit ganyan ang itsura mo? Parang may mabigat kang iniisip." Napabuntong hininga siya. "May mga tao lang pong hindi tumitigil sa pangaasar at panggugulo." "Anak, huwag kang magpapaapekto. Kung alam mong nasa tama ka, ipagpatuloy mo lang. Huwag mong hayaang sirain kanila," payo ng matanda. Napangiti si Lyra at muling nagtuon sa pananahi. Ngunit sa kanyang puso,
Alam niyang hindi pa iyon matatapos. At hindi nga siya nagkamali. Muli silang nagkaharap ng grupo 1 linggong matapos ang insidente. Habang pauwi siya galing shop, hinarang siya ni Marco mismo. "Lira, Anito, hindi ka ba natatakot? Ilang beses na naming pinapakita sa iyo na wala kang laban." Huminga ng malalim si Lira bago sumagot. "Hindi ako natatakot. Oo, mahirap lang ako. Oo, lagi niyo akong pinagtatawanan. Pero hindi niyo ako matatalo. Hindi niyo ako mapapabagsak." Natahimik ang ilan, tila nagulat sa bigat ng kanyang boses. Ngunit mabilis ding tumawa si Marco. "Matapang, pero tandaan mo iba ang tapang dito sa kalsada. Huwag kang masyadong umaasa na maililigtas ka ng sipag at tiyaga." Pinili ni Lira na lumakad palayo. Ngunit sa kanyang isip, unti-unti nang nagiging malinaw. Hindi siya pwedeng manatiling tahimik habang buhay. Dumadating na ang oras kung saan kailangan niyang ipaglaban ang kanyang dangal, hindi lamang sa salita kundi sa gawa. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang ramdam ang bigat ng panganib mula sa grupo. Ngunit kasabay nito, mas lalo ring tumitibay ang kanyang paninindigan. Kung dati pinipili niyang manahimik at umiwas, ngayon ay nagsisimula na siyang matutong harapin ang mga uto, kahit pa ang kapalit ay mas mabigat na laban sa kalsada. At sa kanyang puso, isang bagay ang malinaw. Darating ang araw na hihinto ang kanilang pang-aapi. Darating ang oras na mapapakita niya sa kanila na ang kanilang yabang at pananakot ay walang kapangyarihan laban sa isang pusong hindi sumusuko. Mabilis na lumipas ang mga araw, ngunit hindi pa rin tumigil ang grupo ni Marco sa pang-aapi kay Lira. Kung noong una ay simpleng asar at pang-aagaw lang ng gamit, ngayon ay mas lantad na ang kanilang panliligalig. Lalong tumitindi ang mga biro at insulto na ibinabato sa kanya sa tuwing nagtatagpo ang kanilang mga landas. Isang gabi, matapos ang mahabang oras ng pagtatahi sa shop, pauwi na si Lira, dala ang maliit na bayong ng tinahing damit. Dumaan siya sa parehong eskinita na laging may nakatambay na mga siga. Tulad ng inaasahan, naroon muli ang grupo ni Marco, nakaupo sa gilid ng kalsada habang umiinom at nagtatawanan. "Ayan na naman ang scholar natin," sigaw ng isa. "O Lira, baka naman may extra kang tinapay dyan. Gutom na kami." Pinilit ni Lira na huwag pansinin, ngunit bago siya tuluyang makalampas, mabilis siyang hinarang ni Marco. "Hoy, ano yan dala mo? Damit na naman? Aba talagang bagay ka talagang maging mananahi, ano? Pero kahit gaano ka kagaling, mukha mo pa rin ang kahirapan." "Makikiraan lang ako, Marco. Pagod na ako galing trabaho." Mariin niyang sagot. Pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit imbes na hayaan siyang makaalis, biglang inagaw ni Marco ang bayong at sinira ang pagkakatali nito. Isa-isang naglaglagan ang mga tinahing damit sa lupa at bago pa man niya mapulot, sinadya ng mga barkada nitong tapakan ng ilan. "Pare, tingnan niyo, ang scholar, mananahi, tapos ngayon basurahan ang dala?" Sabay tawa ng isa sa kanila. Hindi na nakatiis si Lira. "Tama na, huwag niyo na akong gambalain. Pinaghirapan ko yan. Hindi niyo alam kung gaano kahalaga ang bawat piraso ng tela na yan." Ngunit mas lalo lang silang nagtawanan. Isa sa kanila ang lumapit at hinila ang kanyang manggas. Sa lakas ng pagkakahila, napunit ang lumang blouse ni Lira. Tumambad ang kanyang balikat at bahagyang nabunyag ang bahagi ng kanyang likod. "Ay, grabe! Ang dali palang mapunit ng suot niya. Baka pati kaluluwa niya marupok." Sigaw ng isa sa may halakhak ng lahat. Naramdaman ni Lira ang pag-init ng kanyang mukha, hindi lamang sa hiya, kundi sa galit at pangungutya. Pilit niyang tinakpan ang sarili gamit ang kanyang kamay. Ngunit huli na, nakita na ng ilan ang tattoo na nakaukit sa kanyang balat. "Pare, teka, biglang napalakas ang boses ni Marco. Tumigil siya sa pagtawa at natigilan. Ang mga mata niya na kanina'y puno ng yabang biglang nagbago. "Ano to? Bakit meron kang ganyang marka?" Isa-isa ring natahimik ang mga kasama. Ang ilan ay biglang umatras, ang iba naman ay napalunok at nagkatinginan. Ang kanilang halakhak ay napalitan ng kaba at takot. Si Lira, hindi pa rin alam ang nangyayari, ay nagmamadaling pinulot ang mga damit at pilit na tinatakpan ang sarili.
Ngunit napansin niya ang kakaibang reaksyon ng mga siga. Hindi na ito ang dati nilang pagtatawa at panlalait. Ang kanilang mga mata ay puno ng pangamba at tila ba may nakikita silang higit pa kay Lyra. Hindi pwede to, bulong ng isa. Pare, hindi ba't yan ang markang kinatatakutan sa mundo ng mga siga? Hindi ako makapaniwala, dagdag ng isa pa. Bakit siya may ganyan? Anak lang siya ng mahirap. Napatitig si Marco kay Lyra, tila ba nahihirapang magsalita. Lyra, saan mo nakuha yan? Sino ka ba talaga? Hindi makasagot si Lyra. Hindi rin niya maintindihan kung bakit ganoon ang kanilang reaksyon. Ang alam lang niya, ang tattoo na iyon ay matagal nang nasa kanyang balat. Isang marka na iniwan ng kanyang ina na hindi niya kailanman binigyang pansin. Hindi natin siya pwedeng galawin, bulong ng isa sa mga kasama ni Marco. Kung totoo yang iniisip ko, lagot tayo. Hindi makapaniwala si Lyra sa nangyari. Ang dati grupo ng mga siga na walang takot sa kahit sino ay biglang napaluhod sa harap niya. Ngunit higit sa lahat, nagsimula na rin siyang magtanong sa sarili. Ano nga ba ang ibig sabihin ng tattoo na iyon? Bakit ganoon na lang ang naging reaksyon ng mga taong dati hindi natatakot sa kahit ano? Habang naglalakad pa uwi, dala ang mga damit na bahagya pang madungis at ang kanyang pusong puno ng tanong. Alam niyang may mas malalim na kasaysayan ang nakatatak sa kanyang balat. Isang kasaysayang hindi pa niya lubusang nauunawaan, ngunit malinaw na iyon ang simula ng pagbabago sa kanyang kapalaran. Nakatayo si Lyra sa gitna ng eskinita. Hawak-hawak ang kanyang punit na blouse at ang mga damit na nadungisan sa lupa. Ang paligid ay biglang tumahimik at ang dating malalakas na halakhak ng grupo ni Marco ay napalitan ng kakaibang katahimikan. Isa-isa, nakita niyang nag-iba ang mga mukha nila. Mula sa yabang at panunuya, naging puno ng kaba at pangamba. Pare, nakita mo ba yon? Pabulong na tanong ng isa sa mga barkada, sabay lingon kay Marco. Si Marco mismo ay hindi makapaniwala sa nakita. Ang tattoo sa likod ni Lyra, isang malaking disenyo na tila hugis agila na may matalim na mga pakpak, ay hindi ordinaryo. Kilala niya ang simbolong iyon. Matagal na siyang nakakarinig na mga kwento tungkol dito mula sa matatandang siga na dati niyang nakasalamuha. Hindi pwede to, bulong ni Marco, bahagyang naninginig ang kamay. Hindi ba't yan ang marka ng mandirigma? Napalunok ang isa sa kanila. Kung totoo yan, lagot tayo. Kilala ko ang simbolo na yan. Walang nagtataglay niyan ng walang dahilan. Naguguluhan si Lyra. Pinilit niyang takpan ng likod gamit ang kanyang kamay, ngunit huli na, nakita na nilang lahat ang tattoo. Ano bang problema sa inyo? Bakit kayo ganyan tumingin? Tanong niya, boses na puno ng kaba at galit. Ngunit wala ni isa mang sumagot agad. Hanggang sa biglang lumuhod ang isa sa mga barkada ni Marco, sabay sabi, Lyra, hindi namin alam. Pasensya na, hindi namin sinasadya. Nagulat siya sa eksenang iyon. Ang mga lalaking dati walang takot na manakit, mang-agaw at manghiya sa kanya ay ngayon nakaluhod sa harap niya. Ang ilan pa ay napayuko, halos hindi makatingin sa kanya. Si Marco, kahit pilit na pinapanatili ang tapang, ay napilitang lumuhod din. Lyra, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ikaw pala ay may ganyang marka. Kung alam lang namin, hindi ka na sana naming ginalaw. Mas lalo lang naguluhan si Lyra. Ano bang sinasabi niyo? Ano bang meron sa tattoo na to? Hindi mo ba alam? Balik tanong ni Marco, halatang naguguluhan din. Ang simbolo na yan, hindi basta tattoo. Yan ang tanda ng samahan na kinatatakutan ng lahat ng siga dito sa bayan. Ang tinatawag na Agila ng Katarungan. Napakunot ang noo ni Lyra. Agila ng Katarungan? Ano yun? Isa sa mga kasama ni Marco ang sumabat. Sila ang grupo ng mga dating mandirigmang kumakalaban sa mga abusado. Mga taong hindi pumapayag na may inaapi. Kung sino man ang may tatak na yan, ibig sabihin, protektado siya ng organisasyong iyon. At kapag sinaktan mo ang taong may marka, lagot ka sa kanila. Parang tinamaan ng malakas na hangin ang dibdib ni Lyra. Naalala niya ang kanyang ina. Ang mga gabi na tinatakpan nito ang kanyang likod at sinasabing huwag siyang mahihiya sa tatak na dala niya. Noon pa man, tinatanong niya kung bakit siya may kakaibang marka. Ngunit laging sagot ng ina, balang araw may iintindihan mo rin. Ngayon,
Unti-unti nang nabubuo ang paliwanag. Ang ibig niyong sabihin, itong tattoo na to, ito ang dahilan kung bakit kayo biglang natakot? Mahina niyang tanong. Tumango si Marco, pawis na pawis kahit malamig ang gabi. Oo, at kung ako sa'yo, huwag mong ipapakita yan sa kahit kanino. Kasi hindi lahat ay matatakot. May mga taong gugustuhin ding tapusin ka dahil sa markang yan. Tumayo si Lyra, pilit na iniangat ang sarili. Hindi ko man alam ang buong katotohanan, pero isa lang ang alam ko, hindi niyo ako dapat ginaganyan. Kahit walang tattoo, kahit mahirap lang ako, wala kayong karapatang tapakan ang dignidad ko. Natahimik ang grupo. Isa-isang nababa ng ulo ang mga siga. At sa unang pagkakataon, wala ni isa mang nagsalita laban sa kanya. Para silang mga batang nahuli sa paggawa ng mali. Simula ngayon, dagdag ni Lyra, boses na nanginginig ngunit matatag. Layuan niyo ako. Kung ayaw niyong mansisi sa huli. Isa-isang nagkatinginan ang mga siga at tila ba may di nakikitang kasunduan. Sabay-sabay silang umalis sa lugar. Naiwan si Lyra, hawak pa rin ang kanyang mga tinahing damit na ngayon ay puno ng putik. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam niya ang kakaibang pag-ikot ng sitwasyon. Pag-uwi niya, agad siyang sinalubong ng kanyang ama. Anak, bakit parang galing ka sa laban? Bakit ganyan ang ayos mo? Umupo si Lyra at napabuntong hininga. Pa, may ipapakita po ako. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang damit at ipinakita ang tattoo sa kanyang likod. Paano ba talaga ang ibig sabihin nito? Bakit parang lahat ng siga natatakot dito? Nagulat ang kanyang ama at biglang nanlaki ang mga mata. Anak, alam mo na, tumango si Lyra. Narinig ko kay Marco. Sabi nila, simbolo raw ito ng isang samahang tinatawag na Agila ng Katarungan. Totoo ba yon? Napayuko ang kanyang ama. Hindi ko akalaing aabot tayo sa puntong ito. Ang nanay mo, siya ang nagpatatak niyan sa iyo noong bata ka pa. Gusto niyang mauproteksyon ka balang araw. Oo, tama ang narinig mo. Kilala ang organisasyong yon bilang tagapagtanggol ng mga naaapi. Kaya natatakot ang mga siga dahil marami sa kanila ang naparusahan ng grupong yun noon. Napaluha si Lyra, hawak ang likod kung saan naroon ang tattoo. Nay, kayo pala ang nagbigay sa akin ng lakas na ito. Sa gabing iyon, nakatulog siyang may halong kaba at pag-asa. Kaba? Dahil alam niyang hindi matatapos dito ang lahat. Mas lalo pang lalalim ang gulo. Ngunit may pag-asa dahil sa wakas, nagkaroon na ng dahilan ang kanyang mga pinagdadaanan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya basta-bastang mahirap na dalaga. Siya ay may tatak, may simbolo. At higit sa lahat, may dignidad na kailanman ay hindi kayang tapakan ng kahit sino. Kahit ng mga mayayabang na gangster sa lansangan. Kinabukasan, hindi mapakali si Lyra sa klase. Habang nagsusulat sa kanyang kuwaderno, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga pangyayari kagabi. Ang biglaang pagkatakot ng grupo ni Marco, ang kanilang pagluhod, at ang tila pagbabago ng tingin nila sa kanya matapos makita ang tattoo. Sa bawat guhit ng kanyang lapis, tanong ang bumabalot sa isip niya. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng markang ito? Pag-uwi niya, agad niyang kinausap ang kanyang ama. Nakaupo ito sa bangkito sa harap ng bahay. May hawak na tasa ng kape. Hindi na ito lasing gaya ng mga nakaraang gabi. At tila ba may mabigat na iniisip. Pa, bungad ni Lyra, kailangan ko pong malaman ang totoo. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng tattoo na nasa likod ko? Bakit parang lahat natatakot dito? Sandaling natahimik ang kanyang ama bago sumagot. Anak, ang marka na yan, hindi ordinaryo. Noon pa man, ang nanay mo ay naging bahagi ng isang samahan. Ang tawag sa kanila ay Agila ng Katarungan. Nagulat si Lyra. Si nanay, paano po nangyari yon? Tumikhim ang kanyang ama at tumingin sa malayo. Tila ba binabalikan ng nakaraan. Bata pa siya noon, bago pa kayo magkakilala. Kilala ang grupo bilang mga tagapagtanggol ng naaapi. Hindi sila kriminal, pero kinatatakutan sila ng mga abusado, siga at tiwali. Isa sila sa mga dahilan kung bakit naging maayos ang komunidad natin noon. Ngunit dahil marami silang nakaaway, kinailangan nilang magtago.
At ang nanay mo, isa sa mga taong tumulong sa kanila, hindi bilang mandirigma, kundi bilang tagapangalaga ng kanilang mga sikreto. Naramdaman ni Lyra ang panlalamig ng kanyang katawan. Ibig sabihin, ang tattoo na ito ay hindi aksidente, umiling ang ama. Hindi, ang nanay mo mismo ang nagpatatak niyan sa iyo noong sanggol ka pa. Hindi ito para sa pagpapaganda. Isa itong marka ng pagkakakilanlan. Kung sakaling dumating ang araw na mawalan ka ng kakampi, ito ang magiging panangga mo. Lahat ng may alam sa simbolong iyan ay hindi ka gagalawin dahil alam nila kung sino ang nasa likod mo. Napahawak si Lyra sa kanyang balikat. Dama ang bigat ng bawat salitang narinig. Hindi niya alam kung matutuwa ba siya o mas matatakot. Pa, bakit hindi ninyo sinabi agad sa akin? Nagbuntong hininga ang kanyang ama. Dahil gusto ng nanay mo na mamuhay ka ng normal, ayaw niyang lumaki ka na umaasa sa takot na dala ng marka. Gusto niyang ikaw mismo, sa sariling sikap at tiyaga ang bumangon sa hirap. At ngayon nakikita ko, nagawa mo nga. Pero hindi ko inasahan na malalaman mo ito ng ganito kaaga. Sa puntong iyon, biglang bumalik sa isip ni Lyra ang huling mga salita ng kanyang ina bago pumanaw. Ang puso at sipag mo ang tunay na yaman. Ngayon, mas malinaw sa kanya, hindi lang palapayo iyon, kundi babala rin na huwag niyang umasa sa tatak na dala niya. Pa, mahinang wika ni Lyra, kung ganito pala kalalim ang kahulugan ng tattoo, baka mas lalo akong mapahamak. Paano kung may mga taong gustong tapusin ang lahat ng may ganitong marka? Tumingin ang kanyang ama sa kanya, seryoso ang mga mata. Kaya nga kailangan mong maging matatag. Tandaan mo anak, hindi ang marka ang magtatakda ng buhay mo. Ikaw pa rin ang may hawak ng kapalaran mo. Ang tattoo ay proteksyon, oo, pero wag mong hayaang iyon lang ang maging sandata mo. Ang tunay na laban ay nasa tibay ng loob mo. Hindi nakasagot agad si Lyra. Ngunit sa kanyang puso, nagsimulang lumitaw ang determinasyon. Oo, dala niya ang marka, ngunit ayaw niyang nakatali ang kanyang pagkatao sa takot ng iba. Gusto niyang patunayan na hindi lang dahil sa tattoo kaya siya rerespetuhin, kundi dahil sa kanyang sariling pagsusumikap. Kinabukasan, kumala ang balita sa buong barangay. Maraming tao ang nagbulungan tungkol sa kanya, na siya raw ang dalagang may dalang marka ng agila. Ang ilan ay natatakot lumapit, ang iba namay nakatingin sa kanya na parang may bagong paggalang. Ngunit si Lyra, pinili na lamang ang manahimik at magpatuloy sa kanyang buhay. Sa shop kung saan siya nagtatrabaho, kinausap siya ni Aling Tilde. Lyra, totoo ba ang mga sabi-sabi? Ikaw raw ay may tattoo na kinatatakutan ng mga siga? Napayuu si Lyra at hindi agad sumagot. Hindi ko po alam kung anong sinasabi nila. Ang alam ko lang, nagtatrabaho ako dito at gusto ko lang makatulong sa pamilya. Ngumiti si Aling Tilde, sabay tapik sa kanyang balikat. Huwag mo isipin ang sinasabi ng iba. Ang mahalaga, mabuti kang tao. Kung ano man ang nasa likod ng tattoo na yan, iyon ay bahagi lamang ng iyong pagkatao, pero hindi iyon ang kabuuan mo. Nang marinig iyon, tila nabawasan ang bigat ng dibdib ni Lyra. Sa unang pagkakataon, may nakapagsabi sa kanya na siya pa rin si Lyra, kahit pa may dala siyang misteryosong marka. Samantala, si Marco at ang kanyang grupo ay hindi na muling nagpakita ng pang-aasar. Sa halip, kapag nakikita siya, umiwas na lamang sila at ibinababa ang kanilang mga ulo. Ngunit ramdam ni Lyra na hindi iyon tanda ng tunay na respeto, kundi takot. At sa loob-loob niya, alam niyang hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Sa kanyang tahimik na paglalakad pauwi, napatingala siya sa langit. Nay, bulong niya, ngayon kong naintindihan, ang lahat ng paghihirap ko, lahat ng sakripisyo, ito ang magbibigay saysay sa markang iniwan niyo sa akin. Hindi lang ito simbolo ng takot, kundi simbolo ng laban at dangal. Sa gabing iyon, natulog si Lyra na mas malinaw ang kanyang landas. Hindi niya man lubos alam kung ano parang darating, handa na siyang harapin ang lahat. Dala ang sipag, tapang, at ang misteryosong marka na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan ng kanyang ina. Mula nang mabunyag ang kahulugan ng kanyang tattoo, tila ba nagbago ang ihip ng hangin sa buhay ni Lyra. Ang dating dalagang laging tinutuligsa
at tinatawanan, ngayon ay biglang naging tampok ng usapan sa buong barangay. May mga taong natatakot lumapit sa kanya. Ngunit may ilan ding nagsimulang humanga at rumespeto. Para kay Lyra, hindi niya hinangad ang atensyon, ngunit dala na ito ng mga pangyayari. Sa paaralan, napansin ng kanyang mga guro at kaklase ang pagbabago sa kanyang pagkatao. Hindi na siya yung tahimik at laging nakayuo sa sulok. Unti-unti, nagsimula siyang magsalita ng mas malinaw at may kumpiyansa tuwing tinatawag ng guro. "Class, sino ang makakasagot dito?" Tanong ng kanilang propesor sa business management. Mabilis na itinaas ni Lyra ang kanyang kamay. "Sir, ang tamang sagot po ay tungkol ito sa konsepto ng supply at demand, kung saan nakabatay ang presyo ng produkto sa dami ng supply at pangangailangan ng tao." Tumamo ang propesor, halatang humanga. "Magaling, Lyra. Lagi kang handa. Sana lahat ay kasing sipag mo." Narinig ito ng kanyang mga kaklase at bagaman may ilan pa ring lihim na naiinggit, hindi na nila maikakaila ang galing ni Lyra. Kung dati, ang mga biro at insulto ay bumabagsak sa kanya na parang mga batong mabigat, ngayon ay tila ba wala na itong bigat sa kanya. Pag-uwi niya mula sa klase, sinalubong siya ng ilang bata sa kanilang kalye. "Ate Lyra, ang galing mo raw sa school. Idol ka namin." Masayang sabi ng isa, hawak ang lumang notebook na puno ng sulat kamay. Napangiti si Lyra at hinaplos ang ulo ng bata. "Salamat, pero tandaan nyo, hindi ako espesyal. Kung magsisikap kayo, kaya nyo ring makamit yon." Sa loob ng bahay, unti-unti ring napansin ng kanyang ama ang pagbabago sa kanya. Bagaman hindi pa tuluyang bumabalik ang dating sigla ng ama, ramdam nito na mas matatag na ngayon ang anak. "Anak," sabi ng kanyang ama habang nakaupo sila sa maliit na hapagkainan, "iba ka na ngayon. Dati umiiyak ka na agad kapag binabastos ka ng mga tao, pero ngayon tumitindig ka ng hindi nila alam paano haharapin." Napangiti si Lyra. "Pa, natutunan ko pong hindi ako dapat magpadala sa takot. Kahit gaano kahirap ang buhay, basta't may tiwala ako sa sarili, walang makakatalo." Sa sewing shop, lalo rin siyang nakilala. Madalas na ngayon na may mga kliyenteng dumidiretso sa kanya mismo. "Lyra, ikaw na lang ang gusto kong mag-ayos ng gown ko. Maganda kasi ang gawa mo," sabi ng isang ginang na may malaking okasyon. Habang tinatahi niya ang tela, ramdam niya ang kasiyahan. Hindi lamang ito basta trabaho para sa kanya. Ito'y simbolo na kahit mula sa hirap, kaya niyang gumawa ng maganda at may halaga. Ngunit higit sa lahat, ang pinaka nagbigay ng pagbabago sa kanyang kumpiyansa ay ang pagkawala ng pang-aapi mula kay Marco at sa kanyang grupo. Hindi na nila siya nilalapitan, at kung minsan man ay nagtatagpo sila sa daan, ibinababa nila ang kanilang tingin at mabilis na lumalayo. Isang gabi, habang pauwi siya, nadaanan niyang nakatambay ang grupo. Sandali silang nagtama ng tingin ni Marco. Wala na ang dating pang-asar sa kanyang mga mata. Sa halip, may bakas ng paggalang at pagsisisi. Hindi na siya lumapit, bagkus ay tumango lamang at muling ibinalik ang tingin sa kanyang mga kasama. Nang makita iyon ni Lyra, naramdaman niyang tuluyan na siyang nakalaya sa matagal na bangungot ng pang-aapi. Ngunit hindi niya ito ipinagmalaki o ipinagyabang. Sa halip, sinabi niya sa sarili, hindi sila natigil dahil sa takot sa tattoo. Natigil sila dahil pinakita kong hindi nila kayang basagin ang loob ko. Habang lumilipas ang mga buwan, mas dumami ang naging kaibigan ni Lyra. May mga kaklase siyang dati walang pakialam. Ngayon ay lumalapit na sa kanya upang magtanong at humingi ng tulong sa pag-aaral. Natutunan niyang magtiwala muli sa ibang tao at buksan ang kanyang sarili sa pakikipagkaibigan. Isang gabi, habang nag-aaral siya sa lampara, tinanong siya ng kanyang ama, "Anak, hindi ka ba natatakot sa lahat ng nangyayari? Lalo na't marami nang nakakaalam ng tungkol sa tattoo mo?" Ngumiti si Lyra at sagot niya, "Hindi na pa. Natutunan kong ang tunay na respeto, hindi lang dahil sa marka. Nakukuha rin ito sa sipag, tapang at kabutihan. At iyon ang gusto kong ipakita sa lahat." Sa mga salita niyang iyon, napaluha ang kanyang ama. "Mahal na mahal ka ng nanay mo, Lyra, at sigurado ako, kung nasaan man siya ngayon, ipinagmamalaki ka niya.
Sa sandaling iyon, lalong tumibay ang kumpiyansa ni Lyra. Hindi lamang siya nakatayo dahil sa marka sa kanyang likod, kundi dahil natutunan niyang ang tunay na lakas ay nagmumula sa kanyang puso at sa bawat pagsusumikap na kanyang ginawa. At sa kanyang isipan, unti-unti na niyang nakikita ang mas maliwanag na hinaharap. Isang buhay na hindi na puno ng pang-aapi at kahihiyan, kundi puno ng respeto, tiwala, at pag-asa. Lumipas ang mga taon at natutunan ni Lyra kung paano harapin ang mga pangamba na dulot ng tattoo sa kanyang likod. Hindi na siya natatakot ipakita ang sarili at mas lalong hindi na siya nagpapadala sa mga tsismis ng mga tao. Ang lahat ng kanyang hirap, mula sa pagtitinda ng kakanin, pagtatrabaho sa shop, hanggang sa walang tigil na pagsisikap sa pag-aaral, ay nagbunga nang matapos niya ang kanyang kolehiyo sa kursong Business Management. Noong araw ng kanyang pagtatapos, nakasuot siya ng simpleng toga na inayos at tinahi niya mismo. Nakaupo sa gilid ng entablado ang kanyang ama, halatang emosyonal, habang pinagmamasdan siyang umaakyat upang tanggapin ang kanyang diploma. Tumulo ang luha sa mga mata nito. "Anak," bulong ng kanyang ama nang matapos ang seremonya, "tinupad mo ang pangarap ng nanay mo at higit pa roon ipinagmamalaki kitang anak kita." Napayakap si Lyra sa kanyang ama, dama ang init ng suporta nito na kahit minsan ay nawawala, ay bumabalik din sa tamang oras. Matapos ang graduation, hindi siya nagpahinga. Sa halip, nagsimula siyang mangarap pa ng mas malaki. Sa tulong ng maliit na ipon na itinabi niya mula sa trabaho sa sewing shop at kaunting tulong mula sa mga gurong humanga sa kanyang determinasyon, nagsimula siyang magtayo ng isang maliit na tailoring shop. Ang unang mga buwan ay mahirap. Kailangan niyang maghanap ng kliyente. Mangumbinsi ng mga tao na kaya niyang gumawa ng dekalidad na produkto kahit maliit pa lamang ang kanyang tindahan. Nagsimula siya sa paggawa ng simpleng uniforme ng mga bata at pag-aayos ng mga lumang damit ng mga kapitbahay. "Lyra, ang ganda ng gawa mo. Halos hindi mo na makita ang sira," sabi ng isang ina na binalhan siya ng lumang damit ng anak. "Salamat po, ate. Basta po, kung may kakilala pa po kayong gustong magpatahi, sabihin niyo lang po," sagot ni Lyra, sabay ngiti. Habang tumatagal, dumami ang mga taong nagtitiwala sa kanya. Unti-unti niyang napalago ang kanyang maliit na shop. Binuksan niya ito sa mas maraming kliyente. Gumagawa ng uniforme para sa mga estudyante, barong para sa mga lalaki, at mga simpleng gown para sa mga kababaihan sa baryo. Sa bawat tahi, dala niya ang mga alaala ng hirap na pinagdaanan. Hindi na niya kailangang magtago o mahiya. Sa halip, ginamit niya ang kanyang talento upang makilala at makapagbigay ng magandang serbisyo. Dumating ang isang pagkakataon na isang malaking event sa kanilang bayan ang nagpagawa sa kanya ng mga costume para sa mga kalahok. Sa una, nag-alinlangan siya dahil pakiramdam niya ay hindi niya kayang sabayan ang mga mas malalaking tailor shop. Ngunit pinili niyang tanggapin ang hamon. Sa tulong ng kanyang tiyaga at galing, natapos niya ang lahat ng order sa tamang oras. "Lyra, hindi ako makapaniwala. Ang ganda ng gawa mo, parang galing sa malaking syudad," wika ng isa sa mga organizer. Ang proyektong iyon ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makilala pa. Mula noon, dumami pa ang mga kliyenteng pumapasok sa kanyang maliit na shop. Habang nakikita niyang dumarami ang mga taong nagtitiwala sa kanya, mas lalo siyang napangarap. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa iba ring katulad niyang nagsimula sa wala. Sa kanyang isipan, nagsimulang mabuo ang pangarap na balang araw makakapagpatayo siya ng mas malaking shop. Isang lugar kung saan hindi lamang siya ang gagawa, kundi pati ang iba pang kabataan na nangangailangan ng pagkakataon. "Pa," minsan niyang sabi sa kanilang hapunan, "balang araw gusto kong makapagtayo ng isang malaking tailoring shop. Hindi lang para kumita, kundi para makatulong sa iba. Ayaw kong maranasan ng ibang kabataan ang hirap na pinagdaanan ko noon." Mumiti ang kanyang ama at tumango. "Anak, alam kong kaya mo. Ang lakas mo at ang sipag mo ang puhunan mo. Tandaan mo, nandito lang ako para sumuporta sa iyo.
Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nagiging malinaw ang direksyon ng buhay ni Lyra. Hindi na siya basta mahirap na dalaga na dating inaalipusta. Siya na ngayon ang babaeng unti-unting umaangat, gumagawa ng pangalan at nagsisimulang abutin ang mga pangarap na matagal nang nakabaon sa kanyang puso. At sa bawat pag-aayos niya ng damit, sa bawat sinulid na ipinapasok sa karayom, at sa bawat tahi na bumubuo ng bago mula sa luma, alam niya, ito ang kanyang paraan ng pagbubuo rin ng kanyang kinabukasan. Ang dating pangarap ay unti-unti nang nagiging realidad. Habang lumalago ang maliit na tailoring shop ni Lyra, kasabay din nitong dumarating ang mga panibagong pagsubok. Hindi niya inakala na sa pag-abot ng kanyang mga pangarap, may mga taong hindi matutuwa sa kanyang tagumpay. Kung dati ay ang kahirapan at pangungutya ng mga tao ang kanyang kalaban, ngayon ay inggit at paninira naman ang kanyang kinakaharap. Isang araw, habang abala siya sa pag-aayos ng mga order, biglang pumasok ang isang kliyente na galit na galit. "Lyra, anong klase ng serbisyo to? Ang damit na pinatai ko sa'yo, hindi ko nagamit dahil puro sira ang tahi." Sabay labas ng destidang may punit sa gilid. Nagulat si Lyra. Alam niyang hindi iyon galing sa kanya. Kilala niya ang bawat tahi ng kanyang kamay at malinaw na hindi iyon ang gawa niya. "Pasensya na po, ma'am, pero sigurado po akong hindi sa shop namin galing to. Maayos po ang bawat gawa ko." Ngunit hindi nakinig ang kliyente at tuloy-tuloy ang bulyaw. Mabilis kumalat ang palitan iyon sa baryo, na di umano'y hindi na maganda ang serbisyo ni Lyra. May mga tao ring nagsimulang magduda. Kinagabihan, kinausap niya ang kanyang ama. "Pa, bakit ganito? Wala naman akong ginawang mali, pero bakit may mga taong naninira?" Hinaplos ng kanyang ama ang kanyang balikat. "Anak, ganyan talaga kapag umaangat ka. May mga taong hindi matutuwa at gagawin ang lahat para hilahin ka pababa. Pero tandaan mo, ang totoo ay hindi matatakpan ng kasinungalingan." Pinili ni Lyra na hindi sumuko. Sa halip na panghinaan ng loob, mas pinagbuti pa niya ang kanyang trabaho. Lahat ng order, doble ang effort na inilagay niya. Kahit hanggang madaling araw siyang gising, tiniyak niyang walang makikitang mali ang mga kliyente. Ngunit hindi doon natapos ang pagsubok. Dumating ang isang grupo ng mga negosyanteng may malalaking tailoring shop sa bayan. Ayaw nilang may bagong pangalan na nakikilala, kaya't gumawa sila ng paraan upang sirain si Lyra. May mga nagpakalat ng tsismis na di umano'y ginagamit daw niya ang tattoo niya upang takutin ang mga kliyente at pilitin silang magpagawa sa kanya. "Hindi totoo yon," sigaw ni Lyra sa isang pagkakataon nang makarating sa kanya ang usap-usapan. Ngunit kahit anong paliwanag ang gawin niya, may mga taong naniniwala pa rin sa mga intriga. Minsan dumating si Marco sa anyang shop. Tahimik itong pumasok at tumingin sa mga damit na nakadisplay. "Lyra," sabi niya, "naririnig ko ang mga chismis laban sa'yo. Hindi ko akalaing kaya pa nilang gawin to." Nagulat si Lyra na makita si Marco, ang dating pinakakontrabida sa kanyang buhay. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Huminga ng malalim si Marco. "Hindi ako nandito para manggulo. Nais ko lang sabihing, huwag kang susuko. Alam kong mas malakas ka kaysa sa lahat ng paninira. Nakita ko na kung paano ka tumayo laban sa amin noon. Kaya alam kong kakayanin mo rin to." Sandali siyang natigilan. Ang tao minsan ay dahilan ng kanyang mga luha. Ngayon ay siya ring nagbibigay ng lakas. "Salamat, Marco. Pero hindi ako gagawa ng mali para lang makipagsabayan. Ang gagawin ko, patutunayan ko sa gawa ko na mali ang lahat ng chismis na yan." Lumipas ang mga linggo at unti-unti niyang napatunayan ang kanyang sarili. Sa bawat kliyente na bumabalik at natutuwa sa kanyang serbisyo, dahan-dahan ring nabura ang mga paninirang ipinukol sa kanya. Dumami ang mga taong muling nagtitiwala. "Lyra, ang ganda ng gown na ginawa mo para sa anak ko. Hindi ko akalaing ganito kaganda ang gawa ng shop mo." Wika ng isang ginang. "Salamat po, ma'am. Ang totoo po, yun ang nagbibigay lakas sa akin, ang makita kayong masaya sa gawa ko." Tugon ni Lyra.
Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Marami pang susubok na pabagsakin siya. Ngunit ang natutunan niya mula sa lahat ng pinagdaanan ay malinaw. Hindi niya kailanman kailangang ibaba ang sarili niya para ipakita ang halaga niya. Sa kabila ng lahat ng paninirang natanggap, mas pinili niyang ipakita ang dignidad at kalidad ng kanyang trabaho. Unti-unti, mas nakilala siya sa bayan bilang isang mapagkakatiwalaang negosyante. At higit pa doon, natutunan niyang ang tunay na tagumpay ay hindi lang nasusukat sa dami ng kliyente, kundi sa kakayahang manatiling totoo sa sarili kahit pilit kang ibagsak ng iba. At habang nakaupo siya sa kanyang shop isang gabi, tiningnan niya ang mga damit na nakasabit. Isa-isa niyang pinapahid ng kamay ang mga tela. Sa bawat tahi, sa bawat sinulid, alam niya, ito ay hindi lamang negosyo. Ito ang kanyang laban, ang kanyang dignidad, at ang kanyang patunay na kahit ilang ulit siyang sirain, muli at muli siyang babangon. Matapos mapagtagumpayan ni Lyra ang mga paninira at intriga laban sa kanyang negosyo, nagsimula siyang magnilay tungkol sa direksyon ng kanyang buhay. Oo, lumalago na ang kanyang tailoring shop at unti-unti na siyang kinikilala bilang isa sa mga pinakamagaling sa kanilang bayan. Ngunit alam niyang may mas malalim pang dahilan kung bakit siya binigyan ng Diyos ng lakas na malampasan ang lahat ng hirap. Isang gabi, habang nag-aayos siya ng mga tela, napatingin siya sa kahon ng ipon na matagal na niyang tinatabi. Hindi ito kalakihan, ngunit sapat na para simulan ang panibagong layunin. Kung natulungan ako ng iba noon, bakit hindi ko ring subukang tumulong? Bulong niya sa sarili. Mula noon, ipinanganak ang ideya ni Lyra na magbukas ng scholarship program para sa mga batang mahihirap sa kanilang barangay. Naisip niya ang mga panahong wala silang pera para sa tuition at kung paanong halos hindi siya nakapag-aral kung hindi dahil sa scholarship na ibinigay sa kanya. Sa unang pagpupulong niya kasama ang ilang guro at kaibigan, ibinahagi niya ang kanyang plano. Gusto kong makapagsimula ng maliit na programa, kahit 3 o 4 lang na estudyante muna ang masuportahan natin. Gusto kong maramdaman nila na may pag-asa pa silang abuin ang pangarap nila kahit mahirap sila. Napangiti si Aling Tilde na minsang naging amo niya sa sewing shop. Lyra, malaking bagay yan at naniniwala ako na kung sino pa ang dumaan sa hirap, siya pa ang may pusong tumulong. Hindi madali ang simula. Kailangan niyang maglaan ng malaking porsyento ng kanyang kita para punduhan ang programa. Ngunit hindi ito naging hadlang. Inuna niya ang pagbili ng school supplies, uniforme at pagbabayad ng ilang bayarin sa eskwela ng mga bata. Salamat po, Ate Lyra, sigaw ng isang batang nakatanggap ng libreng uniforme. Ngayon, hindi na po ako mapapahiya sa klase. Naluha si Lyra sa narinig. Nakita niya ang sarili sa bata. Ang batang dating pinagtatawanan dahil sa kupas na damit, ngunit patuloy pa ring nangarap. Hindi lamang scholarship ang kanyang ginawa. Nagbukas din siya ng libreng training sa pananahi at small business management para sa mga kabataan at kamabaihan sa kanilang barangay. Sa maliit na espasyo ng kanyang shop, nagtuturo siya tuwing Sabado. Ganito po ang tamang pagtahi ng laylayan, sabi ni Lyra habang hawak ang karayom. Huwag niyong isipin na maliit lang ang ganitong trabaho. Maraming negosyo ang nagsimula sa simpleng pag-aayos ng damit. Marami ang naputong magtahi at ang ilan ay nagamit ito upang magkaroon ng sariling kabuhayan. Ang mga dating walang trabaho ay nakahanap ng paraan upang kumita at makatulong sa pamilya. Ngunit higit sa lahat, naging inspirasyon si Lyra ng maraming kabataan. Madalas siyang iniimbitahan sa paaralan upang magsalita tungkol sa kanyang karanasan. Doon, ikinukwento niya ang kanyang mahirap na simula, ang pamumutya at pang-aapi, at kung paano siya bumangon mula sa lahat ng iyon. Hindi madaling mangarap, sabi niyang minsan sa harap ng isang klase ng mga high school students. Maraming hahadlang, maraming magtatawa. Pero kung alam mong totoo ang pangarap mo, huwag kang bibitaw. Ako, dati akong tinatawag na dukha. Pero tingnan niyo ako ngayon, hindi dahil sa tattoo sa likod ko, kundi dahil hindi ako sumuko.
Habang sinasabi niya iyon, nakita niya ang mga mata ng mga estudyante. Puno ng pag-asa, puno ng inspirasyon. Isang araw, dumating sa kanyang shop ang grupo ni Marco. Hindi na sila ang dating siga na puno ng yabang at pananakot. Nakayuko silang pumasok at si Marco mismo ang unang nagsalita. "Lira," mahinang sabi nito, "nandito kami para humingi ng tawad. Alam namin na sobrang ginawa namin sa iyo noon. Sinira namin ang dignidad mo. Inapi ka namin ng walang dahilan. Pero ngayon, gusto naming magbagong buhay." Sandaling natahimik ang buong shop. Ang dating mga halakhak na mga siga ay napalitan ng seryosong boses ng pagsisisi. "Alam kong mahirap paniwalaan, pero totoo to," dagdag pa ni Marco. "Narinig namin ang ginagawa mo para sa mga kabataan. Nakita namin kung paano ka nakatulong sa iba. At gusto naming maging bahagi ng pagbabagong yun." Matagal bago nakasagot si Lira. Tinitigan niya si Marco at ang kanyang grupo, mga taong minsang naging dahilan ng kanyang mga luha at takot. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ang tunay na lakas ay hindi lamang nasusukat sa kakayahang lumaban, kundi sa kakayahang magpatawad. "Kung seryoso ngayo," wika ni Lira, "handa akong tanggapin ang paghingi ninyo ng tawad. Pero tandaan nyo, hindi madali ang pagbabago. Kailangan nyo ring patunayan sa gawa, hindi lang sa salita." Tumango si Marco. "Handa kami, Lira. Bigyan mo lang kami ng pagkakataon." Mula noon, nagsimulang tumulong ang dating mga gangster sa programa ni Lira. Ang ilan ay nag-aral din ng pananahi. Ang iba na may tumulong sa pag-aayos ng shop at paghapid ng mga gamit para sa mga estudyante. Dahan-dahan, natutunan nilang iwan ang buhay ng pang-aapi at kapalit nito'y ang pagbibigay ng tulong. Sa mata ng komunidad, ang pagbabago nila ay isang himala. Ang dating kinatatakutan ay ngayon nakikitang katuwang sa paggawa ng mabuti. At sa likod ng lahat ng ito, si Lira ang naging tulay ng pagbabagong iyon. Habang pinagmamasdan niya ang mga batang masaya sa kanilang bagong uniforme at ang mga dating siga na ngayon ay abala sa pagtulong, napangiti siya. "Ito ang dahilan kung bakit ako nagpatuloy," bulong niya sa sarili. At sa puso niya, alam niyang ang tattoo sa kanyang likod, na dati nagdala ng takot at misteryo, ay ngayon naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Hindi lamang para sa kanya, kundi para sa buong komunidad. Makalipas ang ilang taon ng walang tigil na pagpupursige, dumating na rin ang araw na lubos na nakilala si Lira, hindi lamang bilang isang mahusay na mananahi, kundi bilang isang huwarang leader sa kanilang komunidad. Ang maliit na tailoring shop na kanyang sinimulan mula sa ilang pirasong tela at kaunting ipon ay lumago na at naging isang malaking negosyo. Sa bungad ng kanyang bagong tayong gusali, nakasabit ang karatula, Lira's Tailoring and Training Center. Hindi na lang ito isang simpleng shop, isa na itong institusyon. Dito, hindi lamang siya gumagawa ng mga damit para sa mga kliyente, kundi nagtuturo at nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataang nais matuto ng pananahi at pamamahala ng maliit na negosyo. Sa bawat pagtahi ng sinulid, hindi lamang tela ang kanyang binubuo, kundi kinabukasan ng maraming tao. "Lira, tingnan mo! Nakatapos na ako ng training dito at ngayon may sarili na akong maliit na shop," masayang sabi ng isang dalagang estudyante na tinulungan niya. Napangiti si Lira at hinawakan ang kamay nito. "Iyan ang gusto kong makita. Hindi lang ako ang umaangat, kundi pati kayo. Tandaan mo, kapag nafatulong ka sa iba, mas lalong lumalaki ang halaga ng tagumpay mo." Sa bawat batang nakapagtapos dahil sa kanyang scholarship program, sa bawat kababaihang natuto ng pananahi at nakahanap ng sariling kabuhayan, lalong tumibay ang reputasyon ni Lira. Ang dating mahirap na dalagang inaapi ay naging haligi ng pagbabago sa kanilang lugar. Kasama pa rin sa kanyang tabi ang kanyang ama na ngayon mas maayos na ang kalusugan at tuluyan ng iniwan ang bisyo ng alak. Madalas itong nakaupo sa shop, pinagmamasdan ang anak na abala sa pagtuturo. Minsan nitong wika habang hawak ang tasa ng kape, "Ang nanay mo kung nakikita ka ngayon, sigurado akong labis siyang masaya."
Ang pangarap niya para sa'yo, hindi lang natupad, lampas pa. Naluha si Lira at yumakap sa kanyang ama. Hindi ko to magagawa kung hindi rin dahil sa inyo. Kung hindi nyo ako pinalaas noong panahong halos gusto ko nang sumuko. Bata wala ako rito ngayon. Ang mga dating kontrabida sa kanyang buhay ay natutong magbago. Si Marco at ang kanyang grupo na minsan ay dahilan ng kanyang mga luha ay ngayoy katuwang na niya sa mga proyekto. Sila ang madalas na tumutulong sa pagbabantay ng shop at sa paghahatid ng mga materyales. Lira, sabi ni Marco isang araw, salamat sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon tambay at siga pa rin kami. Mumiti si Lira. Marco, hindi ko kayo pinilit magbago. Kayo mismo ang pumili niyan. At iyan ang patunay na kahit sino, may pag-asang magbago. Ang tattoo na minsang nagdala ng pangamba at takot sa kanya ay ngayoy tinitingnan na ng lahat bilang simbolo ng lakas at pag-asa. Hindi na ito simpleng marka ng isang misteryosong samahan, kundi naging sagisag ng kanyang sariling laban at tagumpay. Kapag may nakapapansin dito, hindi na siya nahihiya. Sa halip, taas noon niyang ipinapakita ito bilang alaala ng kanyang ina at ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Isang gabi, sa gitna ng isang malaking pagtitipon kung saan binigyan siya ng parangal bilang pinakakilalang kababaihan ng bayan, tumayo siya sa entablado upang magsalita. Sa harap ng mga estudyante, guro, negosyante at mga residente, nagsimula siyang magsalita ng mula sa puso. Kung tutusin, wala naman akong pinagmamalaking yaman. Bata pa lang ako, naranasan o ang lahat ng kahirapan. Gutom, pangungutya at pang-aapi. Naranasan kong mawalan ng mahal sa buhay at maiwan na halos wala nang masasandalan. Pero natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay nasa loob, sa tibay ng puso at sa sipag ng kamay. Sandaling natahimik ang lahat habang nakikinig. Marami sa inyo ang nakakaalam ng aking kwento. Oo, may tattoo ako na minsang kinatakutan ng marami. Pero ngayon, para sa akin, hindi na iyon simbolo ng takot. Isa na itong paalala na ang bawat sugat, bawat marka at awat hirap na ating dinaanan ay may dalang aral. Ang lahat ng iyon ay nagtulak sa akin para bumangon, hindi para bumagsak. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Lira na hindi lamang siya basta nakaligtas sa kahirapan, naging inspirasyon siya para sa iba. Sa pagtatapos ng gabi, habang nakaupo siya sa tabi ng kanyang ama, napatingala siya sa langit. Nay, sana nakikita mo to. Lahat ng hirap, lahat ng luha, hindi na sayang. Dahil sa wakas, nakahanap ako ng saysay sa lahat ng pinagdaanan ko. At doon, sa ilalim ng mga bituin, natapos ang kanyang kwento. Hindi bilang isang batang mahirap na inaapi, kundi bilang isang matagumpay na negosyante, lider ng komunidad at huwaran ng pag-asa. Isang babaeng nagpapatunay na gaano man kabigat ang hirap, kayang bumangon ng may dignidad, respeto at pusong handang tumulong sa kapwa.